Muli po ay magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po tayo sa ating pong programa dito po sa Embracing Present Truth Ministry. At muli po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung pinakaunang pag-aaral po na atin pong gagawin sa ministry na ito. At ano po ba magiging topic natin sa araw na ito, mga kapatid po namin sa pananampalataya? So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa present truth and progressive light. Dahil ang pangalan po ng ministry na ito ay may kinalaman sa present truth. So pag-aaralan po natin, ano po ba ang present truth at ano po ba ang progressive light? Alam niyo po mga kapatid, ito po ay meron pong malaking bahagi sa atin pong buhay bilang Kristiyano. Lalo't higit ang progressive light. Papaano po ba natin mauunawaan ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis? At ano po ang connection nito sa atin sa panahon po natin ngayon? Meron pa po bang kinalaman ang mga nangyari sa banal na kasulatan doon sa Old Testament, sa New Testament at sa panahon po natin ngayon? So kailangan po natin ito maunawaan sapagkat kung hindi, mahirapan po tayong maunawaan kung ano po ba yung panahon po natin ngayon. Kasi ang panahon noon, sabi nga po sa Biblia, sa salita ng matalinong tao na si Haring Solomon, ang lahat ng bagay ay walang bago sa ilalim ng langit o sa ilalim ng araw. Kung ano man yung bagay na nangyari noon ay nangyayari din ngayon. So kailangan po nating maunawaan ano po ba ang present truth o progressive light na tinatawag. So doon po tayo sa present truth. Ano po ba ang tinatawag na present truth? So tingnan po natin ang banal na kasulatan. Meron po ba tayong mababasa patungkol po sa present truth? Ito po ay makikita natin sa 2 Peter. Kung meron po kayong mga Bible sa English, babasa po tayo sa English version at ganoon din po sa Tagalog version. Ito po ay makikita po sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Ganito po ang sabi: "Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth." Ito po yung salita ni Apostol Pedro. Sabi po sa Tagalog, "Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na, at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo." So ano man po ang mga katotohanan na dumadating sa atin, lalo tigit ang present truth, dapat dito po tayo magtutumibay, mga mahal ko pong kapatid, sa present truth. So pag sinabing present ay yung kasalukuyan, pag sinabing past, yung nakaraan, at pag sinabing future, yun po yung panghinaharap. So yung present truth ay ito po yung atin pong pinangahawakan ngayon. Hindi po natin isantabi ang past truth na tinatawag. So mamaya po titingnan po natin ano po ba ang past truth at ano po ba ang present truth. So meron po akong babasahin sa inyo dito sa Spirit of Prophecy sa Youth Instructor May 18, 1893. Ganito po ang sabi: "Do we now obey the word of God and live by every word that proceedeth out of the mouth of God? Are we established and settled in the present truth?" Ito po ang tanong po ng atin pong lingkod na ibinigay po ng ating Panginoon through Prophet Ellen G. White, na tinatanong po tayo kung sinusunod na po ba natin ang salita ng ating Panginoon na nagmumula sa kanya pong bibig, o tayo daw po ba ay established na sa present truth sa panahon po natin ngayon. Kaya meron pong malaking usapin pagdating po sa present truth sa panahon po natin ngayon. Tayo po ba ay naka-establish na sa present truth? Ito rin po ang nakalagay sa Colporteur Ministry. Sabi po dito, "Canvassers are to be educated and trained to do the works required in selling the books upon present truth which the people need." So yung mga canvasser po natin ay
inaatasan ng ating Panginoon na magbenta ng mga libro na kung saan meron pong nakalagay na present truth, sapagkat ang present truth, ito po yung kailangan ng tao sa panahon po natin ngayon. Kaya ikaw, ako, mga kapatid, ay meron po tayong bahagi na ipalaganap kung ano po ang present truth ng Panginoon natin. So, titingnan po natin mamaya kung ano po ba ang present truth na tinatawag. At present truth na kailangan po natin sa panahon po natin ngayon. So dito po, meron po tayong katanungan dito, mga mahal ko pong kapatid, kaibigan. Katulad nito, kailangan ko ba ito, ang present truth, para mahanda bago dumating ang ating mahal na Panginoon? Kailangan po ba natin ang present truth? O may bahagi ba ang present truth sa end time events na nangyayari ngayon bago ang second coming ng ating Panginoon? So ito po mga kapatid ay malinaw na sinasabi po sa, kung ang tanong ay kailangan ko ba ito, malinaw po ito sa Gospel Workers. Matatagpuan po natin sa aklat ng Gospel Workers, page 26, paragraph 10, na ang sabi, "The solemn sacred message of warning must be proclaimed in the most difficult field and in the most sinful cities, in every place where the light of the great threefold gospel message has not yet dawned. Everyone is to hear the last call to the marriage supper of the Lamb. From town to town, from city to city, from country to country, the message of present truth is to be proclaimed, not with outward display, but in the power of the Spirit." So papansinin niyo po mga kapatid, dito po sa binasa ko, sa aklat ng Gospel Worker, chapter 3, page 26, paragraph 3. Kailangan daw po ngayong i-proclaim yung warning. Lalo at higit nung tinawag po dito na threefold gospel message. At wala na po ibang threefold gospel message mga kapatid na pinoproclaim natin bilang mga Seventh-day Adventists, kundi yung three angels messages ng Revelation 14. Nainwala po tayo na ito po ang tatapos ng gawain, kasama po ang Revelation 18 na magpuproduce po ng harvest ng ating mahal na Panginoon. So ito po ay sinasabi na may kita po natin dito na ang threefold gospel na tinatawag dito ay ito din po yung present truth na dapat mong ibahagi sa sanlibutan. So sa sunod din po mga kapatid, pag-aaralan po natin na ano po ba yung three angels messages. Alam po naman natin at alam ko po na tayong lahat bilang mga Seventh-day Adventists ay nag-aaral patungkol po sa three angels messages, sapagkat tayo po ay niniwala na ang three angels messages po ang tatapos ng gawain po ng ating mahal na Panginoon na dapat ipalaganap sa buong sanlibutan. Kaya niniwala po ako na ang bawat miyembro ng Seventh-day Adventist ay nag-aaral po ng three angels messages. Ito po yung present truth na dapat pong marinig ng sangkatauhan, ikaw at ako, sapagkat sabi nga, hindi po natin pwedeng ibigay kung ano po yung wala sa atin. So kung ano man ang meron sa atin, yun ang maibibigay natin. So kung hindi po natin alam kung ano po ang three angels messages, ang present truth, wala rin po tayong maibibigay sa iba. Hindi rin po natin maibabahagi ang three angels messages at ang present truth. So paano mahahanda ang mga tao sa panahon po natin ngayon? At even us, paano po tayo mahahanda kung hindi po natin alam kung ano po ang three angels messages at ang present truth? So ito daw po ay dapat na ma-proclaim, hindi po sa outward display o ano paman, kundi by the Spirit. So ang gawain lamang po natin mga kapatid ay ipahayag kung ano po ang salita ng Panginoon patungkol po sa present truth, the three angels messages, at ang banal na Espiritu po ang sasama dito upang ito po ay magkaroon ng kapangyarihan doon po sa mga makakarinig ng bagay na ito. Ganon din po sa quotation pa sa Spirit of Prophecy, matatagpuan sa Colpultor Ministry, page 122, paragraph 2, ganito po ang sabi, "Give the testing truth. The larger books contain present truth for this time, truth that is to be proclaimed in all parts of the world. Our canvassers are to circulate the books that give definite instruction regarding the testing messages that are to prepare a people to stand on the platform of eternal truth, holding aloft the banner of which is inscribed the commandments of God and the faith of Jesus." So ito po, lumiliwanag na po mga kapatid, no, na ang present truth ay ang naka-infold po dito sa
sa three angels messages na atin pong ibinabahagi sa sangkatauhan. At ito daw po ay dapat na nakalagay sa mga books na dadalhin ng mga canvasser upang ma-circulate po sa mga tao sa buong sanlibutan, na kapag binasa po nila, sila po ay makakita ng liwanag patungkol po sa present truth. At hindi lang po yun. Ang sabi po dito, regarding the testing messages that are to prepare a people to stand on the platform of eternal truth. So maliwanag po yung katanungan kaganina, maliwanag po ang sagot na kung may bahagi po ba ang present truth sa end time events at sa paghahanda natin bago dumating ang ating Panginoon. Meron po, mga mahal ko pong kapatid, mga kaibigan, na ang present truth po ang maghahanda sa tao sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ngayon punta po tayo doon sa comparison po ng past truth at saka present truth. Tayo po, hindi po natin dinidisregard o winawalang bahala ang past truth. Ang past truth po, ito po yung nakaraan. For example po, sa panahon po ni Noah. Sa panahon po ni Noah, ano po ang present truth nila? Di po ba yung darating na baha? Yun po yung pinoproclaim nila na meron pong darating na baha, kaya po sila naghahanda ng daong, ng pagkain, sapagkat yun po yung utos ng ating Panginoon. Yun po ay present truth sa panahon nila. Pero yun din po ba ang present truth sa panahon po natin ngayon? Hindi na po. Yun po ay past truth na. Pero yung past truth po na yun, nakatulong po sa present truth natin ngayon na dala-dala, sapagkat hinahalintulad din po ng ating Panginoon yung panahon natin ngayon sa panahon ni Noah. So kung ano po yung paghahanda noon sa past truth nila sa panahon noon, ayun din po ang paghahanda natin dito sa present natin ngayon. O sa present truth din na atin pong pinag-aaralan at pinangahawakan, mga mahal ko pong kapatid. So yun po yung kaibahan, past truth and present truth. Sa Old Testament, ang present truth nila noon ay yung first coming ng Mesiyas na ipinoclaim ng ating Panginoon doon sa Garden of Eden kay Adam. Yun po ang present truth na hinihintay nila ang pagdating ng pagsilang ng Mesiyas. Pero hindi na po yung present truth sa atin ngayon. Past truth nila, pero hindi na po present truth sa atin ngayon. Ang present truth na po sa atin ngayon ay yung ikalawang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, na ibinahagi naman niya po sa kanya po mga disipulo bago po siya umakyat sa langit. Nakatala po sa aklat ng New Testament. Yan po ang tinatawag po na present truth. So sana po ay naunawaan po natin kung ano po yung mga bagay na yan. So ngayon pupunta naman po tayo sa tinatawag na progressive light o yung progressive truth. Ano po ba yung tinatawag nilang progressive light? So kailangan din po natin itong maunawaan, mga kapatid, para maunawaan din po natin ang Biblia, sapagkat yun nga po, ang mga nag-aaral ng Biblia ay gumagamit din po ng tinatawag na hermeneutics o yung mga events dati, yung mga background events sa Biblia, at kasama po dito yung tinatawag na progressive light o progressive truth. So, ano po ba ang salitang progressive light o progressive truth? So, pag sinabi pong progressive, ano po? Ito po, sinearch ko po ito sa English Filipino. So, progress, ibig sabihin umuusad. So, sa Tagalog, ito po ay sumusulong. So, yung liwanag po ay sumusulong. Parang katulad po nito, mga kapatid. Sa panahon ni Adam, ibinigay po ang prophecy na darating ang Mesiyas. Okay? Ngayon, akala ni Adam, ang fast fulfillment nito ay sa panahon na pagsilang ng kanyang unang anak na si Cain. Pero yung hinihintay ni Adam na Mesiyas na ipinangako sa kanila na magliligtas sa sangkatauhan ay 4,000 years pa bago po dumating ang ating mahal na Panginoon. So, from time to time, nagkakaroon po ng mas malinaw na paglabas ng liwanag kung papaano po sisilang ang Mesiyas. Kasi sa panahon po ni Adam, akala niya lang, bigla lang isisilang ang Mesiyas sa kanyang asawa na si Eva, at yun na yun. Pero hindi po yun yung plano ng Panginoon. Meron pong progress na dapat mangyari. So, sa mga patriarkal, nila Noah, nila Abraham, Isaac, Jacob, ni-reveal po ni Moses
nireveal po kung paano po isisilang ang Mesiyas hanggang sa dumating na ang liwanag na okay, sa Bethlehem pala isisilang ang Mesiyas. Yan po ang tinatawag na progressive light. Ibig sabihin, from time to time may binibigay po ang ating mahal na Panginoon na liwanag na kung saan mas mauunawaan at malinaw nating maintindihan kung ano po ba ang salita at kalooban ng ating Panginoon. So ganoon din po sa progressive truth na tinatawag sa atin. Progressive light na tinatawag natin bilang mga Seventh-day Adventists. So, sa atin kasi pagka narinig natin ang present truth at saka progressive light, parang meron tayong ibang connotation na ito po ay ginagamit kasi karamihan ng mga kapatid po natin, mga offshoot o yung mga tinatawag po natin mga na-reform sa labas. Pero hindi po, mga mahal po naming kapatid, kailangan hindi po tayo matakot o maging prejudice pagka narinig po natin ang present truth at saka progressive light, kasi ito po yung kailangan po natin ngayon, kung ano po ang present truth at progressive light, mga mahal ko pong kapatid. So sabi dito sa Spirit of Prophecy, titingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng progressive truth or progressive light. Dito po sa book ng The Sign of the Times, chapter 184, nakalagay po dito, mga mahal po naming kapatid, kaibigan, truth is progressive, o ang katotohanan ay sumusulong. The earnest seeker will be constantly receiving light from heaven. What is truth? Should ever be our inquiry. So ano po ba ang katotohanan? Yun daw po dapat ang laging itinatanong natin. Ano po ba ang katotohanan? So wag po tayong makontento, mga kapatid, kung ano po yung nasa atin ng pinangahawakan. Kasi baka maging Laodicean condition tayo na kontento na ako, okay na ako dito. Hindi po, mga kapatid. Dapat lagi po natin tatanungin ang ating Panginoon, Panginoon, ano po ba ang katotohanan? Ano po ba yung gusto mong katotohanan pang ibigay sa akin? Hindi po ibig sabihin tayo bilang mga Seventh-day Adventists na humahawak ng momentum truth o yung katotohanan, kasi sinasabi natin ang mga katotohanan ay nasa atin, ay parang kampante na tayo. Pero ang katotohanan, hindi rin natin alam kung ano ang katotohanan ng ating mahal na Panginoon. So lagi daw po nating hihingin sa Panginoon, Panginoon, ano po ba ang katotohanan? Yun po dapat po nating laging itanong sa Kanya. Kasi from time to time, kapag tayo po ay nagsaliksik na kung ano po ang katotohanan, doon na po tayo bibigyan ng Panginoon ng karunungan. Parang ganito lang po. Tayo po ay naniniwala patungkol po sa araw ng Sabat. Tayo bilang Seventh-day Adventist, wala tayo na patungkol na araw ng Sabat. Pero hanggang doon lang po ba yun? Pero pagka tinanong po natin ng Panginoon, Panginoon, ano po ang katotohanan patungkol po sa araw ng Sabat? Bibigyan po tayo ng Panginoon ng mga evidences para mas magtumibay tayo na ito ang katotohanan patungkol po sa araw ng Sabat at kung paano ito tamang ipangilin. So yan po yung tinatawag na progressive truth. Ang progressive truth po ay nangyayari po yan sa atin. Kahit po sa panahon po natin ngayon as individual, parang ito lang yung nakita mong katotohanan, pero from time to time nagkakaroon po ng progress sa katotohanan o liwanag na atin pong tinanggap. That's progressive truth. At yan din po yung nangyari sa panahon po ng Reformation, nung after ng Dark Ages, di ba? Marami po nagsaliksik ng banal na kasulatan sapagkat 1,260 years na wala pong literature sapagkat nangingibabaw po ang kapangyarihan ng kadiliman na kung saan ay ibinan o hindi inallowed ang literature. Kaya nung after po ng persecution na yun, ng mahabang panahon na yun ng kadiliman, ay nagsaliksik ang mga tao patungkol po sa katotohanan at nagkaroon po ng progressive light and progressive truth na hindi lang pala ito yung mali pala itong natanggap na ito, ganto ganyan. So marami po silang natuklasan, kaya nagkaroon po ng maraming denominasyon kasi nga nagkaroon po ng progressive light. At tayo bilang mga Seventh-day Adventists, kasama po doon sa mga taong tumanggap po ng progressive light. At tayo po ay naniniwala na meron po mga liwanag na ibinibigay ang ating mahal na Panginoon para matulungan po tayo na mahanda po sa Kanya pong napakalapit na pong pagdating. So, ganito rin po ang sabi sa Review and Herald, chapter 330,
na ang sabi, truth is progressive and those who are preparing for the last great day will go forward in accordance with the accumulated light. Pagka sinabi po nating accumulated light, accumulated, ibig sabihin dumaragdag, mas lumalaki. Yun po ang tamang term na accumulated light, na liwanag, which shines upon them from the prophecies and from the lesson of Christ and the apostles. Ano po mga kapatid, ang hinahangaan ko kapag ako po ay nag-aaral ng Biblia. Kahit alam ko na po yung isang bagay, for example po, yung kasalan po ng ating mahal na Panginoon. Pero habang mas ninanais mo pang pag-aralan yung mga bagay na yun, meron pong liwanag na idinagdagdag ang Panginoon. Every time na tayo po ay magbabasa ng kanyang salita, meron pong liwanag na ibinibigay ang Panginoon. At ako po ay nasasayahan sa ganoon. Natutuwa po ako sa ganoong bagay kasi hindi po ako huminto sa ay okay na to, sapat na ito. Kundi mas naglulong po ako na ano pa ba ang meron dito? Ano pa ba yung liwanag na pwede kong makita sa parable na ito? At samantalang ito po yung aking pinag-aaralan, ako po ay na-overwhelm at pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat mas nakikita, mas nagbibigay pa ang Panginoon ng liwanag na mas naintindihan ko kung ano po yung sinasabi ng parable. At yun po ay nangyayari po sa atin, sa lahat po nag-aaral ng banal na kasulatan, at alam ko po na naunawaan niyo po kung ano po yung sinasabi ko. Yun po yung nangyayari, yun po ang tinatawag na progressive light and progressive truth na kailangan po natin ngayon. So hindi po pwedeng magkahiwalayan yung present truth and progressive light. Kasi yan po yung truth na kailangan po natin ngayon, na kung saan tayo po ay maihahanda sa panahon po natin ngayon. Kaya sana po ay meron po akong naibahagi sa inyo kung paano po pag-aaralan ang banal na kasulatan, ang Spirit of Prophecy. Actually, mas malawak po ito pagkausapin po sa Spirit of Prophecy. So samahan niyo po ako mga kaibigan, mga mahal ko pong kapatid, kung paano po natin hihimay-himayin. Ito po yung akin pong inunang topic sapagkat para kapag dumating po tayo sa mas mabibigat na topic, madadaanan po natin at maintindihan natin, ito pala ay progressive truth na kailangan po natin tanggapin ang present truth sa panahon po natin ngayon. Kaya salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ano man po yung mga comment nyo, pwede nyo pong i-comment, o may mga tanong, pwede nyo pong itanong, at sa susunod ito po yung ating pag-uusapan.